What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? So ngayon for today's video ay maganda na naman po yung pag-uusapan natin at magkaroon lang po tayo ng bagong update dahil nga naka-receive po tayo dito regarding po yan sa bagong update na ilalabas po ni GCash regarding po yan sa kanilang transaction limit. At syempre dito guys, alam naman natin dito sa mismong profile natin, meron tayong tinatawag na profile limits na kung saan kapag fully verified yung account mo, meron tayong wallet limit, depende po yan sa mismong category. So for example sa akin is GCash Plus, meron tayong wallet limit na out of 500,000. Makikita natin dito kung ilan na nga lang ba yung limit na meron tayo. At the same time, meron din tayong daily outgoing limit and monthly incoming limit na pumapasok sa atin. At dito guys, possible starting May 10 po ito ay possible na marami pong maapektuhan itong bagong update na ito. Possible ba na tayo mismo na normal na nagtatransact dito kay GCash ay maapektuhan ito? At syempre yan po yung topic na pag-uusapan natin sa video na to. Again guys, credits nga po pala before tayo mag-start dito sa article ng labas po nitong si ABS-CBN. Big shoutout po sa inyo. Paggamit po muna ng material ninyo. At ngayon pag-uusapan natin regarding po yan sa bagong transaction limit update nitong si GCash para mas maging malinaw po sa atin at syempre alam natin kung ano nga ba yung bagong update na ito, okay? So dito guys, pinaliwanag ko sa inyo kanina yung profile limits which is meron tayong 500,000 na limit at kapag na-reach na yon, usually syempre naman ay monthly yon. Ibig sabihin next month, for example January 1, napuno mo na yon, then February 1 ay mag-restart na po yung mismong yung mismong limit na yon. So usually guys, ang nangyayari pala noon is end of the month. So example ko lang naman po yun, okay? So dito guys, sa bagong update nila, may nakalagay na GCash updates, transaction limit. So ito guys, ang pinaka main point nito ay regarding po yan sa paparating na election dahil nga iniiwasan nila yung pagkakaroon ng vote buying. So sana aware kayo na ito yung pinaka main point ng update na ito, okay? So for example ito, GCash has updated its transaction limits for sending and receiving cash which are due to take effect on May 10. So dito guys, kung nabasa nyo to, nakita nyo agad kanina yung article, hindi pa naman siya, guys, effective ngayon dahil nga May 10 pa lang po, May 10 pa po yung effectivity nito, okay? So dito, GCash said users can now send money 550 times and receive 500 times. Ibig sabihin guys, sa mismong transaction limit natin kanina na 500,000, hindi po muna yon yung mismong tututukan nitong si GCash. Ang mismong focus nila ngayon is regarding po yan sa number of transactions. So kung ilang beses ka nagpapadala ng pera doon sa express send, may kita mo yan. And syempre kapag nakareceive ka, 500 times naman. So kung nagpadala ka, 550 times. Okay? So dito guys, kung may kita natin, the e-wallet said the express send transaction limit only refers to the number of send and receive transactions. Ibig sabihin guys, walang kinalaman yung kaninang pinagbabasihan natin na 500,000 limit dahil ang pinaka-focus nitong bagong update na ito ay regarding po yan sa number of transactions doon sa pag-receive at syempre pagpapadala natin ng pera using our GCash account. So sana malinaw sa inyo. So dito guys, ang pinaka-main focus nito, yan. So alam naman natin guys, iniiwasan nila ngayon at paparating na yung mismong election. So again guys para maging aware kayo, ang effectivity date po nito ay May 10 pa po dahil marami pong nagulat sa comment section kung mababasa natin sa mga posts. Yan, and syempre guys, dapat binabasa muna natin yung article kung tungkol saan yung mismong article na ito, news na ito or bagong update. And syempre guys, meron pala dito, marami nagtatanong, paano naman po yung mismong mga, sabihin na natin yung mga tindahan o nagkakaroon ng syempre mas maraming transactions, 'di ba sila yung mga nagpapa-cash in or cash out. Tingnan natin dito guys meron silang bagong nilagay dito na pwede kayong mag-upgrade ng dito, tingnan natin. Ito, users who keep hitting their transaction limits are encouraged to consider upgrading to a GCash Pera Outlet account. So dito guys, para po ito sa mga alam na natin ginagawang business or sabi natin kabuhayan kahit papaano yung pagpapa-cash in at pagpapa-cash out. So dito guys, kapag naapektuhan ka nito, pwede naman kayo, 'di ba, na ma-consider na i-upgrade yung account nyo sa GCash Pera Outlet account. So dito mas maganda, much better na naka-categorize na yung ginagawa ninyo at syempre possible na hindi na kayo magka-problema in the future using this upgrade.
And yes guys, legit na 100% po itong bagong update nila. Dahil dito sa mismong GCash application natin ay makikita natin yung mismong featured article na ito na kung saan yung send money transaction limit ay magiging effective po yan this coming May 10. So huwag kayong mag-alala guys dahil nga saglit lang naman at babalik naman sa normal. So I think ang itatagal lang po niyan is 2 days or 3 days dahil nga after election na po ay pwede na pong bumalik sa normal yung mismong limit transaction natin. So hindi na sila magbe-base doon sa number of transactions. Babalik na po tayo doon sa mismong limit natin when it comes to wallet limit. So yung 500,000. Okay? So yun lang guys, nagkaroon lang tayo ng mabilisang update regarding po dito at sana mas naging malinaw sa inyo na wala naman masyadong maapektuhan nitong bagong update nila. Ini-ensure lang nila na magiging malinis yung election, maiwasan yung alam nating vote buying at syempre kung sa ating mga GCash user, sana wala namang maging problema regarding sa nawawalan ng pera, na matagal ma-verified. Sana yung mga ganong sa mga ganong scenario ay magkaroon na ng solusyon dahil nga itong customer service ni GCash ay medyo mabagal sa ngayon at hindi specific or direct to the point yung pag-fix nila sa problem regarding sa mga concern ng GCash account users. Okay? So again guys, ayun lang po yung simpleng update natin sa video na ito. Sana ay mas naging malinaw sa inyo at na-inform kayo regarding dito sa bagong update. Maraming salamat sa panonood and peace. One love.